Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Papa Dudut, hindi naman tipikal ang istorya ko, katulad ng ibang binabasa mo na sobrang complicated o tragic. Simpleng istorya lamang ang ibabahagi ko sa inyo na maaring makapag-inspire ng iba na naiipit o naipit na sa sitwasyon na tulad ng sa akin. Samantala, nahihiya kong pabanggitin pa ang buo kong pangalan. Kaya tawagin nyo na lamang po ako bilang Roderick. Pero pwede nyo rin akong tawaging Rod, 33 years old. Kasalukuyang nagtatrabaho dito sa tire factory sa Pampanga. Papa Dudut, ang istorya ko ay nagsimula noong bagong graduate ako ng college. Sometime in 2002. Sinwerte ako at nakapunta sa Macau, kung saan ay nakapagtrabaho ako bilang cellphone housing maker. Maayos naman ang buhay ko sa Macau. Kahit papaano ay nakapag-ipon naman ng pera, pampadala sa aking magulang at sa dalawang kapatid. Sa ikalawang taong ko sa Macau, doon ko nakilala si Rosita. Pero tawagin na lang natin siyang Rose o Chit. Kapwa ko Pilipino si Rose, pero mula siya sa Batangas. Hindi siya kagandahan, pero meron siyang katangian na talagang nagpapa-attract sa akin. Kaya sa madaling salita, niligawan ko siya. Samantala, hindi ako ang tipo ng lalaki na malakas ang kumpiyansa. Kaya't napakalaking challenge sa akin na lapitan si Rose. Buti na lamang naramdaman na rin pala ni Rose na may gusto ako sa kanya. Pero hindi ko ine-expect na gusto din pala niya ako. At yun nga, Papa Dudut, naging kami ni Rose at naging madalas ang pagsasama namin. Katulad na lamang isang araw. O Rod, sinong hinihintay mo dito? Tanong sa akin ang kaibigan kong si Bernardo o Bernie nang mapadaan siya sa meeting place namin ni Rose. Hintay ko si Rose. Sabi niya kasi magkita raw kami ngayon dito. Ikaw, papunta sa hotel's vending machine? Malapit lang dito. Alam mo na, pas matipid kung sa vending machine ako bibili kesa kumain pa sa fast food. Sagot niya. Kumusta naman yung relasyon ninyo ni Rose ha? Pagbabago niya ng usapan. Heto, araw-araw ko siyang minamahal. Proud na proud akong sabihin yon sa aking kaibigan. Talaga? Nako, ang lakas pala ng tama mo sa babaeng yun ah. Natatawa niyang sabi sa akin. Pero seryoso Rod, ano bang nakita mo kay Rose? At parang patay na patay ka sa kanya? Curious pa niyang tanong. Sabihin na lang nating nahuli niya agad ang puso ko. Sabi ko. Sus, sa totoo lang, napapaisip talaga ako kung may taste ka ba pagdating sa babae. Ano bang nagustuhan mo sa babaeng yon? Samantalang hindi naman siya kagandahan. Mukha naman siyang bakla, pang-aasar pa nito kay Rose. Bilang boyfriend, aaminin ko na iinis talaga ako kay Bernie. Kung makapanglait ka naman dyan, akala mo napakagwapo mo ha? Nahiya naman ako sa balat mo pagtatanggol ko. Pero knowing Bernie, mapangasar talaga ang lalaking yon. At sanay na ako sa kanya. Teka, ilang buwan na ba kayo ni Rose? Magte 10 months na rin, sagot ko sa tanong niya. Pero alam mo pare, buo na ang desisyon ko na siya talaga ang pakakasalan ko. Malakas ang kutob ko na kami talaga ang tinadhana ni Rose para sa isa't isa. Excited ko namang sabi. Kung sa bagay, napapansin ko nga na talagang mahal mo yung girlfriend mo. Biruin mo ha, madalas kayong kumain sa labas at manood ng sine. Halos araw-araw yata. Magkasama kayong dalawa. Una ng kaibigan ko. At saka, Bernie, alam mo ba? Nagbukas kaming dalawa ng bank account para sa aming dalawa. Balita ko pa sa kanya. Napataas ng kilay si Bernie. Ano? Seryoso ka ba? Oo. Nagbukas kaming pareho ng bank account para doon namin iipunin yung savings namin.
Para syempre sa kinabukasan namin, paliwanag ko. Napapailing na natatawa lamang ang kaibigan ko nung mga sandaling yon. Aba, ang swerte naman pala ni Rose sa'yo kung ganon. Pahabol pa niya. Isa si Rose talaga sa mga magagandang bagay na dumating sa akin simula nang makapagtrabaho ako dito sa Macau. Alam mo ba, matapos lang yung contract namin ni Rose, magpapakasal na kami pag uwi namin sa Pilipinas. Gusto nga ni Rose. Sa Batangas kami kasal. Napangisi lamang ang aking kaibigan. Nakuha rin. Basta't masasabi ko lang sa'yo, good luck, makahulugan niyang sabi sa akin. Pero hindi ko yon pinansin. Samantala, Papa Dudut, sunod ang layaw sa akin ni Rose, lahat ng gustuhin niya ay ibinibigay ko sa kanya. May pagkakataon pa na nagdesisyon kaming magbukas ng bank account para sa aming dalawa. Dahil noong mga panahong iyon ay desidido na akong siya ang pakasalan ko. Pero Papa Dudut, hindi ko ine-expect noon na sa kabila ng pagmamahal ko kay Rose ay may madidiskubre akong lihim tungkol sa kanya na siyang nagpasakit ng damdamin ko. Hindi ko makakalimutan na noong nagpasya akong dalawin si Rose sa kanyang inuupahang kwarto ay nadatnan ko siyang may kahalikang lalaki. At ang lalaking yon ay walang iba kundi ang aking kaibigang si Bernie. Rose! Bernie! Anong ibig sabihin nito? May relasyon kayong dalawa? Wika ako. Habang nanginginig na sa galit na mga oras na yon. Rod, I'm sorry. Ang nasabi na lang ni Rose sa akin. Samantala, sinugod ko si Bernie. At inula ng suntok. Sa sobrang galit. Walang hiya kang lalaki ka. Agad namang umawat ang girlfriend ko. Rod, tama na. Huwag mo nang suntukin si Bernie. Maawa ka sa akin, Rod. Nakikiusap ako. Wika ni Bernie. Na halos mapuruhan ko na ang mukha dahil sa sobrang pamunto ko. Tama na, Rod. Ano ba? Nagmamakaawa na ako sa iyo. Sa pagkakataong yon, yumakap na sa akin si Rose mula sa aking likuran at pilit niya akong inilalayo sa nakahandusay na si Bernie. Nagdurugo na kasi ang halos buong mukha ng kaibigan ko. Ang lakas ng loob ninyong lokohin ako. Ano bang ginawa kong masama sa inyo? Para gawin niyo sa akin to? Ano? Sumagot kayo? Wika ko. Pagkatapos ay buong lakas akong kumawala sa pagkakayakap sa akin ni Rose mula sa likuran. Magpapaliwanag kami, Rod. Ngunit hindi ko na pinatapos pa ang sasabihin ni Bernie nang kinontra ko na siya kaagad. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Ano pa bang ipapaliwanag ninyo? Huling-huli ko kayo sa aktong naghahalikan. Ang bababoy ninyo. Pilit namang nagsalita si Bernie. Kahit nagdurugo ang kanyang mga labi. Rod, patawarin mo kami ni Rose. Pero ano? Sasabihin nyo sa akin na nagmamahalan kayong dalawa? Ganun ba, Bernie? Oo, Rod. Nagmamahalan kami ni Rose. Pag-amin naman ang aking girlfriend. Anong klase kang babae, Rose? Naging mabuti naman akong boyfriend sa'yo, ha? Napakasama mo. Sigaw ko sa aking girlfriend. At ikaw naman, Bernie? Pinagkatiwalaan kita. Tinuring kitang kaibigan. Naging mabuti naman ako sa'yo. Pero pagtataksilan niyo lang pala ako ng girlfriend ko. Hindi ko kayo mapapatawad na dalawa. Rod, sorry. Sa pagkakataong yon, umiyak na si Rose. Siguro dahil na rin sa nakokonsensya siya sa mga kasalanan niya. O kaya'y dahil sa natatakot siya na baka magdilim ang paningin ko sa kanila. Sige, kung mahal mo ang lalaking yan. Sige, maghiwalay na tayo. Pinapalaya na kita. Hindi kita kailangan, Rose. Hindi ko kailangan ng isang madumi at taksil na babaeng katulad mo. Sigaw ko pa sa aking girlfriend. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko sa iyo lahat ng ibinigay mo sa akin. Sabi naman ni Rose sa akin. Agad naman akong nagsalita. Sige, ibalik mo sa akin lahat ng ginastos ko sa iyo. Yung tungkol sa bank account nating dalawa.
Hatiin nating dalawa yon. Hindi ko na rin kayo guguluhin. Rod, wika pa niya. Habang sinusubukan niyang hawakan ang braso ko, ngunit agad kong iniwas yon. Huwag mo akong hawakan. Lumayo ka sa akin. Nakakadiri ka, ang sabi ko pa kay Rose. Sa puntong yon, sumagi lahat sa akin. Ang lahat ng kapintasan niya. Alam mo, sa totoo lang, ngayon lang ako natauhan. Bakit ba ako umibig sa isang katulad mo? Hindi ka naman maganda eh. Mukha ka namang bakla. At saka ano bang nagustuhan ko sa'yo? Samantalang hindi ka naman nagsisipilyo ng ngipin. Tapos ang baho pa ng hininga mo. Ewan ko ba kung bakit nagtitiis ako sa'yo. Sige Rose, kung sa kanya ka masaya, sige, magsama kayong dalawa. Total naman, bagay kayong dalawa dahil pareho kayong pangit. Galit na sabi ko kay Rose bago ko sila iniwanan. Ngunit papadudot, pagdating sa tinutuluyan ko, ay buong araw akong umiyak. Hindi ako nakatulog noon, kaya pagdating ko sa trabaho ay para akong wala sa sarili. Napagalitan pa nga ako ng supervisor ko, pero tinanggap ko yon. At pagkatapos ng trabaho ay tumungo ako sa isang bar at doon nagpakalasing. Papadudot, masakit sa akin na makitang pinagtataksilan ako ng girlfriend ko. Hindi ko rin matanggap na kasama sa pagtataksil ni Rose ang kaibigan kong si Bernie. Pinagkatiwalaan ko ang lalaking yon. Minsan kasi kapag may trabaho ako, ay si Bernie ang pinapakiusapan kong sumama kay Rose dahil mag-isa lamang ito sa apartment namin. Yon ang naging pagkakamali ko dahil hindi ko akalain na parang kumuha ako ng batong ipupukpok sa ulo ko. Sa kabilang banda, madali ko ring nakalimutan si Rose. Siguro dahil sa hindi ko rin naman siya lubos-lubusang mahal. At nung araw na mahuli ko siyang nagtataksil sa akin, ay nakita ko ang mga imperfections niya. Nariyan yung napagtanto ko na nagpakahibang ako sa isang babaeng mukhang bakla. Loko kasi yung mga kaibigan ko sa factory na nagsasabi noon sa akin na wala raw akong taste sa babae dahil kahit daw sa pangit ay pumapatol ako. Nung una talaga hindi ko pinapansin yon. Pero nung naghiwalay kami, doon ko na-realize na totoo nga at natauhan ako. Kaya't maluwag ko na rin tinanggap ang katotohanan na wala na kami ni Rose. Samantala, pagkatapos ng kontrata ko sa Macau, ay nag-decide na akong wag na itong i-renew at bumalik na lamang dito sa Pilipinas para dito magtrabaho. Pinalad naman akong makapasok sa isang pagawaan ng gulong dito sa Clark Field, Pampanga. Papadudot, sinwerte ako na matanggap dito dahil agad akong na-promote bilang supervisor at napakaganda ng working relationship namin dito. Sa kabilang banda, maraming mga babaeng kapwa ko empleyado ang nagkakagusto sa akin. Siguro dahil magaling ako sa pagbabasketball at maganda ang pangangatawan ko dahil sa regular akong nag-gym. Kaya nila ako napapansin. Patuloy silang nagpaparamdam ng pagtingin. Pero hindi ako naging interesado sa kanila. Hanggang sa isang araw ay nakilala ko ang isang babae na magiging parte pala ng aking buhay. Alam mo ba yung latest? Biglang tanong sa akin noon ang office mate kong si Lorena o Lori. Na curious naman ako sa kanyang tanong. Hindi eh. Ano bang latest? Meron tayong bagong babaeng empleyado. Fresh from Japan. Galing siya sa sister company natin doon. Inform niya sa akin. Talaga eh. Nasa na siya? Gusto kong makita. Noong sinasabi niyang bagong empleyado. Ewan ko ba. Pero nung sandaling yon ay nakaramdam ako ng excitement na makita ang bagong empleyado. Anong pangalan niya? At saka anong itsura niya? Naomi Yamamoto ang pangalan niya. In fairness, cute siya. Yun nga lang chubby siya. Pero kahit na ganon,
Maganda pa rin naman. Oh, ayan na pala si Naomi. Halika, ipakilala kita sa kanya. Wika ni Lori. Pagkatapos ay hinila niya ako palapit kay Naomi. Naomi, pinapakilala ko nga pala sa iyo si Roderick, isa sa mga makakasama mo sa department natin. Rod, siya si Naomi, isang Japanese, as in half Japanese, half Pinay. Ang sabi pa ni Lori. Nice to meet you, Rod. Nakangiting wika ni Naomi sa akin. At tila ba masaya na makilala ako. Ako rin, Naomi. Masaya ako na nakilala kita. Balik ko naman sa kanya. Anyway, tulad ng sinabi ko kanina, sa Japan lumaki si Naomi, pero fluent naman siya sa Tagalog. Dagdag impormasyon pa ni Lori tungkol sa aking newly found friend. Oo, fluent ako sa wikang Filipino dahil tinuruan ako ng nanay ko na magsalita ng wika natin, ang sabi pa ni Naomi. Mabuti naman kung ganon. Away? Kumusta naman ang buhay sa Japan? Tanong ko sa kanya. Ayun, okay naman. Masyado lang mataas ang bilihin sa Tokyo dahil alam mo na. Maraming taong naninirahan kaya ganon. Sagot niya. Ilang taong ka nang nagtrabaho sa sister company natin sa Japan? May 4 na taon na rin ako nagtatrabaho doon bago ako nag-transfer dito sa Pilipinas. Magiliw niyang sagot sa akin. Oh, that's nice. At least hindi na bago ang experience mo sa company natin. Anyway, consider me as one of your friends. Huwag kang mahihiyang lumapit sa akin ha, sabi ko sa kanya. Dahil gusto kong maging komportable siya sa akin. Nga pala, may kasabay ka na bang mamayang mag-lunch? Actually wala pa akong kasabay. Baka siguro sasabay na lang ako kina Lori. Napangiti naman ako. Kung gusto mo, sabay na lang tayong mag-lunch. Tapos ililibre kita. Ay ako sa kanya. Wow, that's nice. Ang swerte ko pala sa'yo kung ganon. Sige, sasabay na ako sa'yo mag-lunch mamaya. Masayang tugon ni Naomi sa akin, Papa Dudut. Agad akong nabighani kay Naomi. Kahit na lumaki siya sa Japan, ay marunong pa rin siyang magsalita ng Tagalog. Napakabait niya, Papa Dudut. At kahit medyo malakas siyang kumain at chubby, napakaganda pa rin niya. Sa paglipas ng panahon, ay naging magkaibigan kami ni Naomi. Naging close kaagad kami dahil halos pareho kami ng interes at hilig. Madali ko rin siyang naka-vibes dahil na rin sa swak ang personalities naming dalawa. Samantala, hindi ko maiwasang ikumpara si Naomi kay Rose. At masasabi kong milya-milya ang layo ni Naomi sa ex ko. At sa pagdaan ng panahon, ay unti-unting nahuhulog ang loob ko sa kanya. Kaya hayon, Papa Dudut, ako na ang gumawa ng mga moves para mahulog din ang loob niya sa akin. Desidido akong mapalapit ng husto kay Naomi dahil noon pa lang, alam ko na siya na ang babaeng perpekto para sa akin. Papa Dudut, nagpatuloy ang closeness namin ni Naomi. Lingid sa kaalaman niya noon, ay patuloy sa pag-usbong at paglalagablab ang pagmamahal ko sa kanya. Yun nga lang, ay hindi ko may pagtapat noon kay Naomi ang totoo dahil nga madalas akong atakihin ang pagkatorpe. Hindi ko alam kung paano ko ipagtatapat sa kanya ang totoo. Hanggang sa dumating din yung araw na nagkaroon kami ng pagkakataon na magkasama at magkausap ng personalan kasama si Naomi. Tandang-tanda ko pa noon. Nag-celebrate kami ng birthday ng aming boss kung saan ay maraming pagkain at inuming hinanda. Halos lahat sila ay nag-uunahan sa videoke habang kami ni Naomi ay masaya lamang na nagkwekwentuhan sa isang sulok. Ang saya-saya ng mga kasama natin, Naomi, wika ko, habang pinagmamasda ng mga office mates namin na nagkakasiyahan. Oo nga talagang bigay todo sila sa pagbirit, lalo na yung si Lori. Anyway, malapit nang magpasko. Ano na ang plano mo?
Saan ka magse-celebrate ng Christmas? Tanong niya sa akin. Actually, nagbabalak akong bumalik ng probinsya para makasama ko yung mga kapamilya ko. Ewan ko ba, pero parang na-excite ako. Ngayong darating na Pasko, ang sabi ko sa kanya. Naku, ibig sabihin niyan, may paparating na swerte sa'yo. Natuwa naman ako sa aking narinig mula kay Naomi. Sana lang Naomi, magdanghal ka sana. Ikaw, anong gagawin mo ngayong Pasko? Uuwi ka ba ng Japan? Actually, pupunta ng Pilipinas yung mga kapamilya ko. Kaya dito lang ako, tugon niya sa akin. Mabuti naman kung ganon. Para naman madalaw kita sa araw ng Pasko. Alam mo kasi Naomi, ikaw lang ang nagpapasaya sa akin. Kaya magiging masaya ang Pasko ko kapag nagkasama tayo, ang sabi ko pa sa kanya. Ganun ba? Well, nakakataba naman ang puso na malaman na meron pala akong kakayahang magpasaya ng ibang tao na tutuwa niyang balik sa akin. At this time, may inudyukan na ako ng aking sarili. Naipagtapat na sa babaeng kaharap ko ang totoo. Naomi, may sasabihin sana ako sa iyo. Kaso, nahihiya ako. Oh, teka bakit ka naman nahihiya? Ano ba yung sasabihin mo sa akin? Sabi niya. At para bang gusto niyang ipahiwatig sa akin na okay lang na magtapat ako sa kanya. Naomi, I love you. Sa wakas ay nasabi ko rin sa kanya ang nasa loob ko. Ha? Anong sabi mo? Mahal mo ako? Hindi niya makapaniwalang tanong sa akin. At kahit na medyo madilim sa paligid, ay nakita kong nag-blush siya. Mahal kita Naomi. Alam mo ba, 6 months na akong may pagtingin sa'yo. Akala ko simpleng paghanga lang ang nararamdaman ko. Pero sa bawat araw na lumilipas, nakasama kita. I think in love na ako sa'yo. Pagtatapat ko. Rod, paano ka nakakasiguro sa mga nararamdaman mo sa akin? Usisa niya. Sigurado ako sa mga nararamdaman ko. Kung itatanong mo naman sa akin kung ano bang nakita ko sa'yo. Bakit kita minahal? Ang sagot ko dyan, basta lang kitang minahal. Hindi ko ma-explain. Pero masaya ako sa pakiramdam mo. Medyo nalungkot ako nang makitang nag-aalinlangan pa siya sa akin. Pero Rod, hindi ba masyadong mabilis ang mga pangyayari? Tanong pa niya sa akin. Ngunit gusto kong iparating sa kanya na totoo ang aking nararamdaman. I admit na medyo mabilis nga ang mga pangyayari. Kaya hindi pa ako umaasa na ang sagot mula sa iyo. I'll give you time to think, Naomi. Ang sa akin lang, malaman mo kung ano ang nasa loob ko. Sa loob ng dibdib ko. Sana wag mong masamain. Pagpapatuloy ko. Umaasa na magkaroon siya ng confidence sa akin. Ngumiti naman si Naomi bago nagsalita. Huwag kang mag-alala, Rod. Okay lang sa akin yon. Nanaig muna sa amin ang ilang minutong katahimikan dahil nakuha ni Lori ang aming atensyon. Nagkumanta siya ng If You Ask Me To ni Celine Dion. Naomi, gusto ko ring iparating sa iyo ang intensyon kong manligaw sa iyo sa mga susunod na araw. Sana'y payagan mo ako, wika ko kay Naomi. Pagkatapos naming pakinggan ang magandang awitin ni Lori sa videoke. Oo naman, pinapayagan kitang manligaw sa akin. Wala namang masama doon pahayag pa niya. Salamat ha, bale papatunayan ko sa iyo na seryoso ako sa iyo. Papatunayan ko sa iyo na hindi ka magsisisi. Kapag sinagot mo ako, paniniguro ko pa sa kanya. Papa Dudut. Nang malaman ni Naomi ang totoo kong nararamdaman, ay hindi naman niya ako diniscourage. Ngunit hindi rin niya inacknowledge. Sa madaling salita, ay diniadma lamang niya ako noon. Pero despite of that, ay nanatili pa rin kaming magkaibigan. Pero dahil na rin siguro sa pagmamahal ko kay Naomi, ay nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob para suyuin siya. Lagi ko siyang binibigyan ng chocolates, mangga, at kung ano-anong pagkain
na naipupuslit ko sa bahay namin. Galing sa balikbayan kong kamag-anak, Papa Dudut. Inaamin ko na mababaw lang ako. Sapat na sa akin ang pamamaraan kong yon. Kahit makausap, makasama, o makatawanan ko lang si Naomi, ay masaya na ako. Naisip ko nga na hindi na kailangang maging kami. Basta ganito lang palagi ang setup namin. Pero syempre, umaasa pa rin ako na isang araw ay mapapasagot ko na rin si Naomi. Kaso, Papa Dudut, akala ko ay magkakaroon din ng bunga ang pagtitiis ko. Pero isang araw, Rod, gaano mo ako kamahal? Handa ka bang tanggapin kung anuman ang pagkatao o nakaraan na meron ako? Seryosong tanong niya sa akin. Oo naman, Naomi, tanggap kita, maging sino ka man o anuman ang nakaraan mo, ang wika ko sa kanya. May anak na ako, Rod. Revelasyon niya sa akin. Ha? Talaga? Ang sabi ko. Aaminin ko, Papa Dudut, na nagulat ako sa sinabi niya sa akin. Pero at that point, ay hindi naman mahalaga sa akin kung may anak na siya o wala. Ang importante lang naman sa akin ay mahal ko siya at handa kong tanggapin anuman ang baggage na meron sa nakaraan niya. Pasensya ka na kung nilihim ko sa iyo ito, pero may anak ako, lalaki. Takeshi ang pangalan niya. Kasalukuyan siyang nasa pangangalaga ng mga magulang ko sa Japan. Ngayon kung itatanong mo naman kung bakit ako nagkaanak, Rod, aaminin ko sa iyo, naging mapusok ako noong kabataan ko. Ngayong alam mo na, Rod, ang totoo. Ipagpapatuloy mo pa rin ba ang panliligaw mo sa akin? Malungkot niyang wika sa akin. Sa totoo lang, wala namang nagbago sa mga nararamdaman ko sa iyo. Kahit na sabihin mo pang single mother ka, mahal pa rin kita. At sa totoo lang, mukhang mas minahal pa kita, Naomi. Katulad ng sinabi ko sa iyo kanina, tanggap ko ang nakaraan mo. Handa kong tanggapin ang anak mo. Naomi, mahal na mahal kita. Kaya handa ako. Maging masaya lang kayo ng anak mo, pagbibigay ko ng assurance sa kanya. Alam mo, Rod, isa yon sa mga dahilan kaya nag-alinlangan akong sagutin ka. Natatakot kasi ako na kapag nalaman mo ay magalit ka sa akin at iwanan mo lang ako pag-amin niya sa akin. Pero sinabi ko naman sa iyo na okay lang sa akin ang lahat. Sasagutin mo na ba ako? Nanatiling malungkot ang expression ni Naomi. Rod, tatapatin na kita ha, pero hindi pa ako handang sagutin ka. Naguguluhan pa kasi ako sa mga nararamdaman ko para sa iyo. Ayaw ko namang magpadalos-dalos ng desisyon sa ngayon dahil trabaho muna ang priority ko. Sana maintindihan mo ako, Aniya. Siyempre nalungkot naman ako sa aking narinig mula sa kanya, pero kailangan kong tanggapin ang desisyon niya. Naiintindihan ko, Naomi, ang sabi ko na lamang sa kanya. Hindi kita ini-encourage na maghintay sa akin. Huwag mo lang ituon sa akin ang sarili mo kung makakahanap ka pa ng mas deserving na babae kaysa sa akin. Okay, dagdag pa niya. Naomi, alam ko at nararamdaman ko na ikaw na yung babaeng matagal ko nang hinihintay. Alam kong tayong dalawa para sa isa't isa. Kaya sinasabi ko sa iyo, handa akong maghintay sa kasagutan mo. Basta hindi ako titigil sa panliligaw sa iyo. Gagawin ko pa rin ang lahat para makita mong deserving ako para sa pagmamahal mo. Yun ang sabi ko sa kanya. Handa akong maghintay sa kanya kahit pa pumuti na ang lahat ng mga buhok ko. Samantala, ipinagpatuloy ko lamang ang panliligaw at pag-ibig ko kay Naomi kahit na wala akong kasiguraduhan kung kailan niya ako sasagutin. Ngunit isang araw ay dumating din ang aking pinakahihintay na moment. O Naomi, nag-enjoy ka ba sa lakad natin ngayon? Tanong ko sa kanya. Pagkatapos naming mamasyal sa mall at manood ng sine. Oo, grabe. Super nag-enjoy ako. Nga pala, salamat ha. Natutuwa niyang wika.
Napangiti naman ako. Alam mo, napapansin ko kanina, ikaw pa nagpapasalamat sa akin. Agad naman siyang nagsalita. Marami kasi akong dapat na ipagpasalamat sa iyo. Unang-una, yung pagdating mo sa buhay ko. Actually, simula nang dumating ka sa buhay ko, nagkaroon ako ng saya at kakaibang kulay at sigla ang buhay ko. Aniya, natuwa naman ako sa aking narinig mula sa kanya. Ako rin naman binigyan mo rin ang kahulugan ng buhay ko. Siya nga pala, kumusta pala si Takeshi? Ayun, ayos naman. Araw-araw. Lalong sumisigla ang anak ko. Natutuwa ang sagot pa ni Naomi. Well, napaka-energetic na bata ni Takeshi. Uri ko naman sa kanyang anak. Kanino pa magmamana kundi sa'yo? Natatawa niyang balik sa akin. Kung sa bagay, parang anak na ang turing ko dyan kay Takeshi. Oo nga super close nga kayong dalawa, ang sabi pa ni Naomi. At saka, napapansin mo ba, dahil sa closeness ninyong dalawa ng anak ko, nagiging kamukha mo na siya. Oo, pwera biro, nagiging magkamukha na kayong dalawa. Natatawa pa niyang dagdag sa akin. Tumawa din ako. Oo nga, napapansin ko. Para na nga kaming mag-ama, sabi ko pa. Alam mo, gustong gusto ka ng anak kong maging tatay. Talaga wika ni Naomi. Well, willing ako maging second father ni Takeshi. Kung gugustuhin mo, natutuwa kong sagot kay Naomi. Gusto mo ba talaga? Panunubok pa niya sa akin. Sagutin mo na kasi ako, Naomi. Ano? Ano na ba ang standing ko sa'yo? Curious na tanong ko sa kanya. Sabihin na nating na-meet mo na ang expectations ko. Medyo pakipot na wika pa ng nililigawan ko. So ibig sabihin ba niyan? Sinasagot mo na ako? Tumango naman si Naomi bilang sagot. Oo Rod, sinasagot na kita, aniya. Napayakap ako sa aking bagong girlfriend. Naku, salamat Naomi. Grabe, hindi ako makapaniwala na sinagot mo na ako. So it means, tinatanggap mo rin ako bilang asawa mo? Teka, ang bilis naman yata Rod, natatawa niyang wika. Mabilis lang kasi ako at saka mukhang doon rin naman tayo hahantong, paniniguro ko. Kung sa bagay, yun din ang nafe-feel ko. Pero Rod, manhikang ka muna sa mga magulang ko ha, segunda niya sa akin. Oo naman, gusto mo ba? Gawin kong style yung pamamanhikan ng mga Hapon? Proud at confident kong wika. Naku, maganda yan. Sigurado ako magkakasundo kayo ng tatay ko. Masayang masaya si Naomi. Dahil sa wakas ay natagpuan na rin niya ang lalaking magmamahal sa kanya. Alam mo, nagpapasalamat ako sa Diyos at ibinigay ka niya sa akin. Alam mo ba, hindi na ako umaasa noon na may lalaking magmamahal pa sa akin. Dahil alam mo na, single mama ko. Pero mabait talaga ang Diyos no? Kaya ang swerte ko talaga. Naku, talagang swerte ka sa akin. Saan ka ba makakakita ng lalaki? Bukod sa gwapo. Matalino, masipag, mabait, mapagmahal, romantiko, at may stable pang trabaho. Kumbaga, nasa akin na ang lahat. Ano pang hahanapin mo? Hindi ba? Confident kong sabi sa kanya. Natawa ulit si Naomi sa aking confidence. Hindi ka rin mahangin Rod, pero in fairness, tama ka. Pagsang-ayon din niya sa akin. Ikaw naman love, maselang kasi ako ngayon. Kaya ako ganito. Nasaomi, I love you, wika ko sa kanya. Pagkatapos ay pinagsaluhan namin noon ang isang mainit at puno ng pagmamahalan na halik, Papa Dudut. Yun na nga ang naging umpisa ng busilak na pagsasama namin ni Naomi. Naging magka-vibes kami ng anak niya na si Takeshi na kinalaunan ay parang nagiging kamukha ko na nga. Sa ngayon din ay meron na kaming anak ni Naomi na pinangalanan naming Geralde, Papa Dudut. Sa ngayon ay masayang masaya kami ni Naomi
sa buhay namin. At wala na kaming mahihiling pa, Papa Dudut. Sana'y maibahagi mo ang aming kwento sa iyong mga masusugid na tagapakinig dahil gusto kong ipahatid sa iba na hindi importante ang nakaraan ng bawat isa sa atin. Ang importante ay kung ano ang pagbabagong nagawa sa iyo ng nakaraan at kung ano ang pakikitungong ibibigay mo sa sino mang iyong makakasama. Ang nakaraan natin ay nakaraan na po. Huwag sana itong maging basehan natin sa pagkilatis ng pagkatao ng isang individual. Muli ay maraming salamat, Papa Dudut. At more power sa inyong napakagandang programa. Lubos na nagpapasalamat, Roderick. Una sa lahat, congratulations sa inyo, Roderick at Naomi, sa inyong napakagandang kwento ng buhay. Tama nga ang kasabihan na kapag may nawala sa iyo, ay may darating na mas better kesa sa nauna mo. Obviously, ay hindi para sa iyo si Rose. At buti na lamang at nadiskubre mo kaagad ang kanyang ugali dahil kahit papaano ay madali sa iyo ang pag-move on. Samantala, ang true love ay isang pagmamahal na handa mong tanggapin kung anuman ang nakaraan na meron ng taong iyong iniibig. True love ang nararamdaman mo kay Naomi sapagkat hindi mo lang siya minahal, kundi in-embrace mo pa ang kanyang nakaraan at minahal mo rin ang kanyang anak. At tingin ko naman ngayon ay masaya kayo ni Naomi sa inyong buhay mag-asawa. Muli, maraming salamat, Roderick, sa pagbabahagi mo ng iyong totoong kwento ng pag-ibig sa Papa Dudut YouTube channel, sa ating Papa Dudut Stories. God bless and always take care.